Hello guys, syempre nandito na naman tayo at eto, good morning ulit dito at good evening dyan. Eto guys, pag-usapan na naman natin, itong si Franco Adictus, no? Ayan, at nagbida-bida na naman at naglabas na naman ng kanyang mga, kunwari, expose at mga, ano ba matatawag natin, nakakaumay panoorin eh. Kaya hindi ko pinapanood eh. Alam mo na kung saan pupunta eh, no? May mga ilang bahagi lang akong napanood pero hindi ko na itinutuloy sapagkat alam na natin kung saan pupunta. Unang-una, bumanat na naman. At syempre, dalawa ang siniraan niya sa kanyang podcast na naman na ito, no? Una syempre si Kong Martin, Matik. Pangalawa ay di si Director Matibag. At yan ang pag-usapan natin, okay? Alam nyo guys, itong mga kitang-kita ko muna ang pagiging desperado na nitong PGMN sa pangunguna nitong si Franco, no? Dahil talagang ano na sila eh. Nawala na ng follower, nawala ng kredibilidad, wala nang naniniwala, kundi sila na lang. Kaya lahat ng paninira ay gagawin. Di ba? Isa pa mukhang, syempre natuluyan siya, tinuluyan siya ni Kong Martin. At galit na galit. Ngayon ganito guys. Dalawa lang yan no? Una, kaya tuloy ang paninira niya, lalo na kay Kong Martin, baka naman nagbabaka sakali siyang maka-extortion pa. Alam nyo guys, ito legit na extortionist, legit na addictus, at magtataka ka nga hindi ito natukhang at hindi namatay nung panahon ni Fentaboy. Nakaligtas. Alam nyo kung bakit? Paano hindi yan makakaligtas? Kajaming ni Barbie yan. Magkasiping pa nga sa kama. Di ba ga? Ligtas siya. Hindi naman, yung sabi ni Fentaboy, pag anak niya na-involve sa drugs, ipakukulo niya, maniwala ka dun. Hindi pa siya presidente. Alam na niyang addictus yung mga anak niya. Addictus yung tumitira talaga, lalo na si Barbie Basti at si Inday Sayad. Di ba ga? Ngayon syempre, dahil kaibigan siya ni Barbie, mukhang hindi lang basta kaibigan, kasiping sa kama, ligtas siya. Guys di ba noon ko pa sinasabi hindi pa man pumuputok hindi pa man pumuputok yung extortion issue nitong si Franco. Sinabi ko na sa inyo na ito ay addictus at galing nga sa rehab yan. Ang problema, nagpa-rehab, hindi naman gumaling. At tinamaan na yung utak. No, nagkasayad ng hinayupak. Ngayon, ganito guys. So, tuloy-tuloy. Sinisiraan pa rin si Kong MR, si Kong Martin. Kasi nga, dalawa lang yan. Nagbabaka sakali na baka makakakuha pa, makaka-extort pa, or baka naman nakatanggap ng maleta dito sa grupo ni Inday Sayad. Itatanong ko nga sa ating puting kabayo. Malamang-lamang yan, nakatanggap ng maleta para ituloy ang paninira. Sapagkat ngayon, hindi na lang si Kong Martin ang sinama niya sa sinisiraan. Sino ba ngayon ang matinik na kaaway? At ang tinik na nadagdag na tinik sa lalamunan nitong may Sayad Black? Di ba si Director Matibag? So nadagdag sa tinik na lalamunan nila si Director Matibag. Siyempre, kailangan trabahuhin nitong Mani, no? Nitong Cartoon Network, nitong nila Franco. Kailangan trabahuhin si Director Matibag kasi tinik na siya sa lalamunan. Alam mo naman, basta trumabaho na yan, matik na. Ang nagpapatrabaho yung may Sayad siblings, may Sayad Black, di ba ga? Isipin mo, gumawa pa ng kwento at daw siya, yung parang pinapalabas siya, nakikipag-bargain pa si Director Matibag na ibababa yung kaso niya kung kumbaga hindi siya, parang hindi siya kakasuhan kung ilalaglag si CJ Hero. What the heck, no? Style bulok gawa-gawa ng kwento, gawa-gawa ng mga kung ano-anong mga magtatahi ng mga sari-saring istorya na wala namang ebidensya, walang katotohanan, no? At sasabihin niya, hindi, talagang binanggit sa akin yun, wala namang ebidensya. Ang dali kasi gumawa guys ng kwento no? Lalo itong si Franco, nakita naman natin, sanay na sanay gumawa ng kwento.
Kaya lang, gagawa ng kwento, ang bobo! Parang yung expose nila na sabi nila halagang 300 million at 350 million. Tapos nabawasan sa 300 million. Yun na pala yun. Mga clippings na pinagkuha-kuha, clippings na kinuha sa mga iba't ibang balita ng mga media, legit na mga media network. Pati yung mga hearing sa Quadcom, hearing sa Senado, pinagkukuha, tapos yun na pala yun. Or 300 million. Sira ulo talaga Ang lakas ang tama na ito. Malamang ito habang nagsasalita yan pangalan niyan, si Franco. Si Franco Adictos. Malamang palumpaluya. Hoy, Franco, ano ba natira mo na naman? Mukhang palumpalu ka na naman. Malamang to, nag-iisip na naman to kung sino extortionan. Malamang nito, oy, Director Matibag, mag-iingat ka dyan, ha? Malamang extortionan ka rin. Alam mo yan, sira ulo na yan, sobrang desperado, wala na yung pipiliin. Kahit pa director ka ng NBI, sasabihin ito, hindi, tirahin natin to, extortionan natin. Pati mangga na to, kasi baliw na nga Baliw na yan, si Franco, sira ulo na yan. Yeah, di ba? Yan basta nasa Mani na yan, sa Mani Gallery na yan. Di ba? Yung Cartoon Network, sira ulo na talaga mga yan. Liwala kayo. Sobrang desperado. Nababaliw ng hinayupak. So, yun. Kaya, naman mga style na paninira, kala may maniniwala pa. Ay, Diyos ko po, Rudy. Sunog ka na, Franco. Wala, ang maniniwala lang sa'yo, si CJ Hero, tsaka yung mga alipores mo. Pero para taong bayan, maniniwala sa kabubuhan mo. Ay, Diyos ko po. Obvious naman, tatanga-tanga kayo. Isipin mo yung pinalabas yung 300 million comedy. Di ba nga, doon pa lang bistado na kayo. Tapos ano nangyari? Merong reasonable certainty of conviction ka. Kaya ka nga nalabasan ng warrant Di ba? Sa prelim ninyo. Tapos na-set up ka ba? O di ba? I mean hindi frame up na-set up ka dahil nga sa ginagawa nyo extortion. O di ba ga? Ang bobo nyo talaga. Kaya yung mga moves nyo, wala na yan, no? So guys tatandaan natin baliw na ito. Si Francong baliw na adiktos. Kung ano na naman natira nito, lakas at tama. So yun lang. Palong-palo na naman to si Franco Adicto sa putik na sa mga bobo didilis siya na tuwa-tuwa rito kay Franco. Pare-pareho na kayong bobo. Magsama-sama kayong mga hinayupa kayo. Natili kayo mga bobo at may sayad. Sapagkat ang may sayad ay laging high blood ala Franco. Bye!